Best practice talaga na in-adapt ng government ay yung standardization. So there is the Philippine Agricultural and Biosystems Engineering Standards na nag-cover sa machinery, mayroong irrigation, at iba pa component. For the machinery, yun ay ini-implement ng BAFE, yung ating former office at saka office mismo ni Engineer Janice, ang ating president. Wherein, yung mga machinery na kailangan natin pamigay ay dumaan sa testing, sumunod sa standard. Kaya magkakaroon tayo ng quality machinery. So yun ang ini-implement kaya ng DA. Hindi yung pwedeng kung saan-saan lang natin pinulot yung mga makinarya na hindi dumaan sa rigid government regulation and testing. Pagdating sa ground, kung naalala nyo yung kay Ted Pailo na report, hindi ho yung dumaan kasi sa sa testing ng at saka regulation standard ng BAFE kasi bata pa lang ho yung BAFE kay Engineer Christie, former OIC Director yan ng BAFE, 2019 pa lang nagsimula. So yung nangyari yun, hindi pa namin na-cover. So yung sunod naman na tanong, ma'am, kung ilan na yung farmer na nakakapag-avail at nagkakaroon ng direction onto mechanization, meron na tayong system. You can open it in your cellphone, sa computer, na in-effort ng gusto ng BAFE. Nakalista po doon yung lahat ng makinarya na pinamigay ng gobyerno at saka ganoon din yung mga binili mismo ng mga private sector. Pag nag-implement tayo ng mechanization, hindi yan abrupt kasi we will create technology disruption. Meaning yung mga tao madidislike. So when we implement mechanization, unti-unti po yan. Na yung mga tao makapag-adjust, makuha nila yung technology at may lagay natin sila sa dapat na second level. Kasi kailangan natin mag-upskill kung ano na yung requirement. Dahil kung mag-stick tayo doon sa dati nating natutunan, ay iwanan talaga tayo.